Tayo nga ay halos nasa pagtatapos na ng taon. Siguro kung magbabalik-tanaw lamang tayo sa taong ito, sa taong 2025 patungkol sa ating mga karanasan, marahil isang tiyak dito ay ang ating mga pagkakasala. At totoo ito mga kapatid, marahil walang magsasabi dito na dumaan sa kanya ang taong 2025 na hindi siya nagkasala sa Diyos. Patunayan, lagi tayo nagkakasala sa Diyos at iyon ay sa anumang kaparaanan. Marahil iba't iba lamang ang bigat, pero pagkakasala o kasalanan pa rin. Pero hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga pagkakasalang iyon. At ito ang makikita natin partikular kay David. Alam natin na si David ay dakilang hari ng Israel, pero nahulog siya sa pagkakasala. Pero hindi siya natapos dito. At ito yung nais nating makita sa dalawang mensahe na tutunghayan natin dito, lalo higit sa susunod o sa ating ikalawang mensahe. Pero sa pagkakataong ito, samahan niyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 51, marahil isang pamilyar na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Pero panalangin natin na samahan tayo ng Panginoon, pagpalain tayo sa mensaheng ito. Ang pinakatuon ng ating mensahe o teksto ay mula talatang 12 hanggang 13. Subalit hayaan nyo na umpisahan natin mula talatang 1. Mga Awit 51, mula talatang 1 hanggang 13. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ng mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagumbahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa nyebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mo ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Talatang 13, kung magkagayoy ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga kasalanan ay manunumbalik sa iyo. Gaya ng mapapansin nyo sa pinakatitulo ng awit na ito ay awit ni David. At pinaniniwalaan na ito ay matapos na siya ay sawayin ni Propeta Nathan dahil sa pagkakasala nito, ay nang alam natin, kay Bathsheba. Alam nga natin ang kwento nito. At ang awit na ito ay isa sa mga tinatawag na penitential psalms. It is one of the 7 penitential psalms. At dito nga ay makikita natin ang pagsisisi ni David sa kanyang pagkakasalang ito. Pero ang nais kong bigyan ng pansin, at least sa pagkakataong ito, ay hindi yung naging pagsisisi ni David sa kanyang pagkakasalang ito, kundi kung ano ang karanasan ni David sa panahon ng kanyang pagkakasalang ito.
Alam natin na bago nagsisi si David sa kanyang pagkakasalang ito, ay lumipas pa ang panahon. At pinaniniwalaan ayon sa mga scholar na ito ay nakalipas pa ang 1 taon. At yun nga is pamamagitan ni Prophet Nathan. At yun yung mas nais kong bigyan ng pansin sa ating unang mensaheng ito. Sa kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo, sa ating huling mensahe, sa pinakahuling mensahe ko o natin sa taon na ito, bibigyan natin ng pansin ang pagsisisi ni David sa kabanatang 32 ng Aklat ng Mga Awit. Pero hayaan nyo sa pagkakataong ito ay mas bigyan natin ng higit na pansin ang kanyang karanasan sa panahon ng kanyang pagkakasala, at iyon ay ang kalungkutan o kabigatan sa puso ni David. At ito yung makikita natin sa ating mismong focus na text. Bagaman makikita natin ang pagsisisi dito ni David sa buong awit, pero sa isang banda nito ay ang kanyang karanasan dito. At ito yung mensahe na gusto kong makita o dalhin sa inyong kalagitnaan ngayong hapon. Ang Kristiyanong nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay may kalungkutan na nararamdaman sa panahon ng pagkakasala. Ang Kristiyanong nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay may kalungkutan o kabigatan na nararamdaman sa panahon ng pagkakasala. Alam nyo, dahil sa pagliligtas sa atin ng Diyos, naranasan natin ang napakalapit o napakagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At iyon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu mismo ng Diyos. Maalala nyo na ang kauna-unahang pagpapala ng kaligtasan na natanggap natin ay ang pagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo. Efeso 1, talatang 13. At dahil dyan ay nadoon ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming pagpapala ang banal na Espiritu, pero isa doon ay ang ating napakaganda, napakalapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan, naaapektuhan ang napakagandang ugnayan na yon. At ganyan natin makita ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Hindi pwede dito yung parang ayos lamang sa atin ang kasalanan. Hindi. Malaki ang nagagawa ng kasalanan sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon, nais kong tunghayan natin yung dalawang bagay o dalawang katotohanan na may kinalaman sa isang Kristiyano na nahuhulog sa kasalanan. Una, halos related sa ating title ng mensahe ngayon, may kalungkutan dahil sa kasalanan, may kalungkutan o kabigatan dahil sa kasalanan. Subalit pangalawang bagay, may hangarin na magamit matapos mapanumbalik. May hangarin na magamit matapos mapanumbalik. So yung unang bagay na gusto kong makita natin dito na may kinalaman sa isang Kristiyano na nahuhulog sa kasalanan, may kalungkutan o kabigatan sa kanyang puso dahil sa kasalanan. Noong sabihin at sa katunayan ay ipinalangin ni David na ibalik daw sa kanya ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos, restore to me the joy of your salvation. Ipinakita diyan na nawala ang kagalakan ng pagliligtas sa kanya ng Diyos. Hindi gustong sabihin dito na nawala ang pagliligtas ng Diyos kay David, hindi. Kundi yung kagalakan ng pagliligtas sa kanya ng Diyos. So ang pagkakasala sa Diyos ay nag-aalis ng napakalapit o napakagandang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nyo ulitin ko, ang pagkakasala sa Diyos ay nag-aalis ng napakalapit o napakagandang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nabanggit ko na isang pagpapala na pagliligtas sa atin ng Diyos ay yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pero dahil sa kasalanan,
dahil sa pagkakasala, nawawala, naaapektuhan ang napakagandang ugnayan na yon. Maalala nyo na bago alisin ng Diyos ang kanyang espiritu kay Saul, ang unang hari ng Israel, meron siyang napakagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero nung sumuway siya dito, nung sumuway si Saul sa Diyos, nawala ang napakagandang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanya. Hindi katulad ni Saul si David. Si David ay tinaguriang a man after God's own heart, pero dahil sa kanyang pagkakasala sa Diyos, naranasan niya ang pagiging malayo ng Diyos. Pansinin niyo ang naging paglalarawan niya sa ating binasa, pero nais ko muling basahin sa talatang 10 at 11, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. At ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Muli, hindi katulad ni Saul si David. Anong ibig kong sabihin? Hindi kailanman itatakwil ng Diyos ang kanyang lingkod na si David. Kung paanong inalis ng Diyos ang kanyang espiritu kay Saul, hindi yun mangyayari kay David. Hindi aalisin ng Diyos ang kanyang espiritu kay David. Pero dahil sa kasalanan, naranasan ni David ang pagiging malayo sa kanya ng Diyos. Kung susuriin natin yung naging panalangin dito ni David, talatang 10 at 11, tila nadoon yung takot niya na bawiin ng Diyos ang kanyang espiritu sa kanya. Kaya yun ang magpagsusumamo niya. Marahil alam na alam niya ang nangyari kay Saul, ang kanyang sinundan. Hindi naman mangyayari sa kanya yon, pero ganito yung kanyang naging panalangin. Ganyan na nangyari kay David at ganyan natin makita ang kasalanan sa ating buhay, sa buhay ng mga mananampalataya. Kapatid, wag mong tingnan ang kasalanan na parang ayos lamang sa Diyos. Hindi. Ang kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos. Alam natin yan. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao sa Diyos. Pansinin niyo ang nangyari sa mga Israelita. Sa bayan mismo ng Diyos. Ang sabi ng propeta sa Isaiah 59, talatang 1 hanggang 2, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya hindi nakikinig. Pansinin niyo yung kasalanan, mga kapatid. Habakuk 1:13, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Yan ang Diyos kung pag-uusapan ay kasalanan. Kaya hindi nakakapagtaka na maging ang Panginoong Hesus, nung siya'y nakabayubay sa krus, ay talikuran ng Diyos, ng kanyang Ama, sa ilang panahon o sa sandaling panahon, sa anong kadahilanan. Yun ay dahil hindi mabata ng Diyos ang kasalanan na pinasa ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang mismong anak. Ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Maging sa Panginoong Jesucristo, naranasan niya yung bigat ng kasalanan. Hindi siya makasalanan, pero dahil dala niya ang kasalanan ng sakatauhan, kasalanan ng kanyang mga hinirang, umalagwa, dumistansya ang Diyos, ang kanyang Ama. Ganyan natin makita ang kasalanan, mga kapatid.
Yan ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang mismong anak na si Jesucristo. Yun ay upang makabalik ang tao sa Diyos. At yan ang gusto kong maunawaan ng mga mahal namin sa buhay, ng mga kasama namin ngayong hapon. Gusto kong ipaunawa, ipaalala sa inyo muli na kailangan nyo si Kristo para makabalik kayo sa Diyos. Sapagkat hindi kayo makakabalik sa Diyos. Sa inyo lamang mga sarili, kailangan nyo ng tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, at sana lumapit kayo kay Jesucristo sa pagsisisi at sa pananampalataya. Muli, mapapansin nyo ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Mayroong mga tao na parang nag-e-enjoy pa sa kasalanan. Pero ito ang gusto kong sabihin sa aking mga kapwa mananampalataya. Ang Kristiyano, ang mananampalataya, hindi nag-e-enjoy sa kasalanan. Patunayan, nalulungkot siya sa kasalanan. Namimighati siya sa kasalanan. Kung paanong namimighati ang banal na spirito sa kasalanan, nag-grieve, Ephesians 4:30. Dapat ang isang mananampalataya ay namimighati din sa kasalanan, nalulungkot siya sa oras na siya mahulog sa kasalanan. At ganito ang karanasan ni David. Dahil sa kanyang pagkakasala sa Diyos, hindi niya maranasan ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos sa kanya. Isang yugto ng kanyang buhay, naranasan niya na malayo ang Diyos sa kanya. Hindi niya naranasan ang pagiging malapit ng Diyos sa kanya. At sana'y ganito ang maging pagtingin natin sa kasalanan. Huwag nating tingnan ng kasalanan na parang naglalapit pa sa atin sa Diyos. Tama lamang na sa panahon ng ating pagkakasala, lumapit tayo sa Diyos. Tama lamang na sa panahon ng ating pagkakasala, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero wag natin kailanman isipin na ang kasalanan ay naglalapit pa sa atin sa Diyos. Yan ang nakita natin sa ilang talata na binasa natin. Isaiah 59, 1-2, Habakuk 1:13. At kung minsan itong nakakalungkot sa ibang Kristiyano, yung parang wala ng dating o bigat ang kasalanan sa kanyang puso. Kung merong isang kalungkutan o kabigatan ng isang Kristiyano, yun ay kung nagkakasala siya sa Diyos. Isa sa pinakamabigat na karanasan ni David, yun ay ang pagkakasala niya sa Diyos. Ang kita natin sa awit na ating binasa. At makikita pa natin yan sa kalooban ng Panginoon sa ating teksto sa awit 32. At dapat ganyan mo tingnan ang iyong sarili kung ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Sa mga nangyaring mga nakawan sa ating bansa, sa taon lamang na ito ay parang wala ng bigat ang kasalanan sa kanila. Noon, pag narinig mo ang plunder, pag ikay nakasuhan ng plunder noon, 50 million lang, 50 million yon. Pero plunder na yon, mabigat na yon. Ngayon, bilyon na pinag-uusapan. Napakagaan ng kasalanan sa kanilang puso. Ang hamon sa atin dito ay bilang Kristiyanong nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Magkaroon ka ng malaking kalungkutan o kabigatan sa panahon ng iyong pagkakasala. Masasabi nating isang banal na kalungkutan, hindi subjective. Pansinin niyo pa ang sabi ni David sa talatang 8, gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak.
Na-imagine nyo ba yung karanasan ni David sa panahon ng kanyang pagkakasala? Ipinakita diyan na walang anumang kagalakan sa kanyang puso. At least sa panahon na siya nasa pagkakasala, hindi pa siya nagsisisi. Bagaman nga naranasan ni David ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapanubalik ng Diyos, pero bago yon puno siya ng kabigatan. At dapat meron tayong ganitong damdamin bilang isang Kristiyano na nagkakasala sa Diyos. Nabanggit ko na mayroong mga tao na tila nag-e-enjoy pa sa kasalanan. At kahit pa mga Kristiyano, kung minsan ay nag-e-enjoy na sa kasalanan. Mga kapatid, bagaman sa unang tingin ay may naidudulot sa atin na kasiyahan ng kasalanan, pero sa katotohanan, ito'y naglalayo sa atin sa Diyos. Inaalis nito ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga puso. Kagalakan ng napakagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sana ganito natin makita ang kasalanan. Noong 1669, makalipas ang 4 na taon, makalipas yung matinding salot na dumating o nangyari sa London noon, na pumatay ng more or less 60,000 people, nasulat ng Puritan na si Ralph Benning ang libro na pinamagatang The Plague of Plagues, na kung saan ay merong abridged edition niyan. Siguro marami dito, lalo yung mga GMA students, na manipis na libro, abridged edition ito na pinamagatang Sin is Serious. At sana makita natin na ang kasalanan ay seryoso kahit sa buhay ng mga mananampalataya. Anong pwedeng gawin ng kasalanan? Katunayan sa librong The Plague of Plagues, ang isang binigyan ng pansin doon is the sinfulness of sin. Ganun natin makita ang kasalanan kahit sa ating mga buhay. Subalit sa isang bahagi nito, may hangarin na magamit matapos mapanumbalik. Nakita natin ang hangarin ni David na mapanumbalik mula sa kanyang pagkakasala. Pero hindi siya natapos dito. Ipinakita dito yung kanyang hangarin na magamit naman sa iba. Ang sabi niya sa talatang 13, kung magkagayoy, ang sabi niya, restore to me the joy of your salvation, etc. Pagdating sa talatang 13, kung magkagayoy, baga gustong sabihin ni David, kung ako'y mapanumbalik, ang sabi niya, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. So ano yung simpleng punto na gusto ko lang makita natin dito? Ang Kristiyanong napanumbalik mula sa pagkakasala ay may hangarin na magamit para sa pagpapanumbalik ng iba. Napakaganda na gustong ipakita sa atin dito, mga kapatid. Gustong ipakita dito na yung ating pagpapanumbalik o restoration ay hindi natatapos sa atin lang. Gustong ipakita dito na ito ay para din sa iba. Kung paanong naranasan ni David ang pagpapanumbalik ng Diyos, ganito rin ang gusto niyang maranasan ng iba. Grabe na ang makakita natin kay David. Gustong ipakita dito na sa kabila ng ating mga pagkakasala, pwede rin tayong maggamit ng Diyos para sa kanyang gawain, para sa kanyang layunin. Tandaan natin na si David ay isang hari. Siya isang hari ng Israel, at bagaman siya nagkasala, matinding kasalanan, subalit ang kanyang karanasan. Ano yung karanasan niya? Yung pagpapanumbalik sa kanya. Kung siya mapanumbalik, ay gusto niyang maranasan ng iba. At ganito natin makita ang ating mga sarili, mga kapatid. Huwag nating hayaan na ang pagpapala ng Diyos na natanggap natin ay sarili lamang natin.
Kung paanong naranasan natin ang pagpapanumbalik ng Diyos, ganun din ang hangarin natin sa iba. Kung iisipin natin, bakit pahahangarin ni David na maging daan ng pagpapanumbalik ng iba? Marahil iisipin lamang niya ang kanyang sarili. Kung siya'y mapanumbalik ng Diyos, marahil okay na yon. Pero hindi ganito ang makikita natin kay David. Katunayan, ang ipinapakita sa ating teksto, kaya ninanais ni David na mapanumbalik ng Panginoon ay para maging kasangkapan ng pagpapanumbalik ng iba. Bilang hari na nagkasala, gustong niya ang kanyang kaharian, ang kanyang nasasakupan, ay maakay niya o madala niya sa Panginoon. At napakaganda ng ganitong hangarin, mga kapatid. Isipin niyo kung ikaw ay isang makasalanan na kinahabagan ng Diyos. Hindi mo ba nanaisin na ibahagi o ipaalam yon sa iba? Di ba yan ang dahilan kung bakit tayo nagbabahagi ng Ebanghelyo? Iyon ay upang ipaalam ang atin marahil mismong karanasan sa iba. Kung paanong naranasan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, yun din ang gusto nating ipaalam sa iba. Hindi ba napakaganda na tayo ay maging pagpapala sa iba? Sa kabila na isang makasalanan, hindi karapat-dapat sa pagliligtas ng Diyos, o kahit pa sa isang nagkasala sa Diyos, ay magamit para naman sa iba na makasalanan. Sa mga nakaranas ng pagdidisiplina ng Diyos, sa anumang kaparaanan, hindi ba pwede mo rin gamitin ang iyong karanasan para maging pagpapala sa iba? Alam niyo mga kapatid, ipinapakita dito ang pagiging epektibo ng isang napanumbalik mula sa pagkakasala. Sabi dito ni David sa ikalawang bahagi ng talatang 13, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Hindi pinapakita dito na kailangan mo pang mahulog sa kasalanan para mas maging epektibong witness sa iba. Hindi. Pero hindi natin maitatanggi na meron itong impact. Ito yung sinasabi natin na parang pag nag-share ka, mas totoo, mas nape-personalize mo yung isang bagay na ibabahagi mo sapagkat hindi mula sa iba, kundi sa iyo mismo. Kapatid, kung sino man nakakausap mo, ito yung naranasan ko sa Panginoon, pero sa kanyang biyaya, hindi ba mas epektibo? Di ba ang hirap naman maging witness, ang magpatotoo ng isang bagay na hindi mo naman naranasan? At ganito yung pinapakita dito. Kaya wag nating tapusin sa pagkahulog o pagkakasala ang isang bagay, o kung tayo man ay nahulog sa pagkakasala, wag natin tapusin doon. Mas makita natin kung ano ang pwedeng gawin sa atin ng Diyos sa bagay na ito matapos na tayo mapanumbalik. Muli, hindi ito humihikayat sa atin na magkasala. Ang sagot ko dyan, hindi. At huwag tayong magkakamali na mag-isip ng ganyan sapagkat iyan ay paghamon sa Diyos. At yan yung tinatawag nating presumptuous sin. Huwag na huwag tayo magiging presumptuous sa Diyos. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin sa atin ng Diyos. Di ba yan nga ang dahilan kung bakit merong hindi nakakabalik sa Diyos? Yun ay dahil sa kanilang pagiging mapangahas. Na ito yung gagawin ko sa Diyos. Bigyan mo ako ng panahon. Mga kapatid, wag na wag nating gagawin yan. Pero muli, ito yung gusto kong bigyan ng diin sa ating kalawang punto. Hindi natin maitatanggi na kahit ang isang nahulog sa kasalanan ay pwedeng gamitin ng Diyos na epektibong patotoo sa iba. Sabi ng isang kasabihan, experience is the best teacher. Di ba totoo yun? Kaya ang hamon ko ay, bilang napanumbalik ng Diyos mula sa pagkakasala, hangarin mo na maggamit
sa pagpapanumbalik ng iba. Muli, kung iisipin natin, napakabigat ng kinahulugang kasalanan ni David, pangangalunya, na kung saan ay nauwi pa sa kasalanan ng pagpatay. Pero dahil naranasan ni David ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapanumbalik ng Diyos, ganito rin ang gusto niyang maranasan ng iba. At dito ipinapakita kung gaano kamahabagin ng Diyos sa kabila ng mga pagkakasala natin, gaano man ito kabigat, gaano man ito kalaki, kaya itong patawarin ng Diyos. Kaya minsan pa, ang paalala ko sa mga kasama namin dito ngayong hapon, huwag mong tingnan ang bigat ng iyong kasalanan. Kung paanong naranasan ni David ang masaganang pagpapatawad ng Diyos, huwag mong pagdudahan. Gusto kong sabihin sa iyo, ganun din ang pwede mong maranasan sa Diyos. Kaya ka rin patawarin ng Diyos. At ito yung ebanghelyo na ating ipinapangaral at patuloy na ipinapangaral. At sana yan yung patuloy na humimok sa atin. At humikayat sa atin na patuloy na ipangaral ang ebanghelyo. Alam nyo, gusto ring ipakita dito na sino magpapanumbalik sa iba, kundi yung napanumbalik mismo ng Diyos. Bagaman marahil pwedeng gamitin ng Diyos yung iba ng pagpapanumbalik sa iba na makasalanan. Pero mas pinapakita dito na yung mas pwedeng gamitin ng Diyos, binigyan ko ng pansin yung epektibo na witness, ay yung mismong nakaranas ng isang bagay na yun. Yung ikaw ay napanumbalik. Huwag kang mag-isip na iba yung gagamitin ng Diyos para panumbalikin ng iba, kundi ikaw mismo. Hindi tayo mismo ang nagpapanumbalik sa tao. Ultimately, ang Diyos ang nagpapanumbalik sa isang tao, sa isang makasalanan sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkilos, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pero ang isang katotohanan ay tayo'y kasangkapan. Tayo ay instrumento. Sa biyaya ng Diyos ay pwedeng mabisa o epektibong kasangkapan ng Diyos sa isang layunin. Familiar tayo kay Charles Colson. Si Charles Colson ay Chief Legal Counsel noon ng Presidente Richard Nixon, na kung saan ay nasangkot sa Watergate scandal noon. Madaling salita, siya ay nakulong. Pero mula doon sa kulungan na yon ay pinilos siya ng Panginoon, at mula sa bilangguan, kanyang pagkakalaya ay itinatag niya ang Prison Fellowship noong 1976. At sa pagkakalam ko, kahit hanggang ngayon ay nagpapatuloy or existing pa rin ang Prison Fellowship, kaya international na yan. Dati sa Amerika lang yan. Gusto kong sabihin ay ang isang kasalanan na kulong ay ginamit ng Panginoon effectively sa gawain, sa pagpapanumbalik na marahil sa mga bilanggo sa Panginoong Hesukristo. Sana ay ganito natin na tingnan ito, mga kapatid. Kahit pa tayo ay nahulog sa kasalanan, at sa tingin ko ito yung pinakasinasabi sa ika-4 na saknong ng ating himno na awitin na pinamagatang Panginoon mahabag ka. Sa ika-4 na saknong, ang sabi diyan, ang dakilang biyaya mo, kaligtasan sa iyong dugo, sa mundo ay sasabihin, kanila kang pupurihin. Bilang tugon, awitin po natin, Panginoon, mahabag ka. Bakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Madakilan naming Diyos, aming mabuti at mahabaging Ama, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga oras na to, sa
sa iyong mga salita na minsan pa ay nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Nakita namin kung gaano ka pamahabagin sa amin, na kahit sa aming mga pagkakasala ay nadoon ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagpapanumbalik. At salamat sa katotohanan na ito, Panginoon. Subalit nakita rin namin na dahil sa pagkakasala ay nadoon ang kabigatan sa aming mga puso. Nawawala ang napakagandang pakikipag-ugnayan namin sa iyo bilang aming Ama, bilang aming Diyos. Kaya Panginoon, naway makita namin ang bigat ng kasalanan sa buhay ng iyong mga anak. Tunay na kami nagpapasalamat na kami napatawad sa aming mga pagkakasala dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Subalit minsan ay kami nakasusuway, nahuhulog sa kasalanan. Minsan ay mababigat na kasalanan. At nawa, Panginoon, makita namin ang epekto nito sa aming buhay bilang iyong anak. Makita namin na hindi ka nalulugod sa kasalanan, namimighati ka sa kasalanan. At tulungan niyo kami, Panginoon, na maging malayo sa kasalanan. Tulungan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. At Panginoon, salamat na sa iyong pagpapanumbalik ay kami ay merong dahilan na magpanumbalik din sa iba gaya ng hangarin ni David. At tulungan niyo kami na bilang mga makasalanan, bilang nahulog sa kasalanan, sa anumang kaparaanan ay iyong maggamit, Panginoon, para sa iyong gawain. Kung sa isang mga makasalanan ay magamit niyo kami para siya'y mapanumbalik. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala at nagtuturo sa amin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya pinupuri ka namin. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.